What's up guys? Welcome to IETB iOS News and Update. So ngayon guys, inilabas ni Apple itong iOS 17.3 RC or Release Candidate. So para sa mga hindi nakakaalam guys, ang Release Candidate po ay ito na rin po ang ilalabas nilang official version para po sa public. Ayan, so ito guys ang build number ng iOS 17.3. So 21D50. So ano ba ang bago dito sa 17.3? So ang bago guys sa 17.3 ay yung matagal ko nang diniscuss, yung sa stolen device protection. So para po sa mga hindi po nakapanood ng mga naunang video ko po, ay ipapakita ko po sa inyo yung stolen device protection feature. So guys, yung stolen device protection feature ay makikita po natin sa Face ID and passcode. So ayan po siya, stolen device protection. So paano po siya gumagana? So ganito po yan, simple lang. Ngayon, kapag magre-reset ka ng Face ID or magta-turn off ka ng passcode or change passcode, ang hihingin na po ngayon ay yung Face ID nyo na. Hindi na katulad nung dati na kapag ka nag-change passcode ka or turn off passcode, ang hihingin ay yung passcode mo. Kasi ganito yan guys, if ever na may nakakaalam ng passcode mo, ay pwede na nila agad palitan yung passcode mo kasi nga yun yung security flaws na nakita ng Apple dito. Kumbaga, turn off passcode, pag kinlik mo yan, kapag hindi ka pa naka 17.3, enter mo lang yung passcode, and then boom, mapapalitan mo na yung passcode ng device. So sa ngayon, kailangan na ng Face ID. So hindi na nila agad-agad mapapalitan ngayon guys yung passcode nyo. Kasi if ever na naka-register din yung Face ID nila sa device nyo, ang mangyayari niyan ay magkakaroon pa ng delay feature. So ito yon, ipapakita ko sa inyo ngayon. So ayan, makikita nyo na, na-recognize niya yung Face ID ko. So magkakaroon na ngayon ng security delay ng 1 hour. So if ever guys na may nanguha ng cellphone nyo, nakakilala nyo, tapos naka-register yung Face ID nila, ay meron pa kayong 1 oras guys para mabawi sa kanila yung device bago nila mapalitan yung passcode ng phone mo. Or ang mas masaklap pa, bago nila palitan, yung iCloud password mo. So next na pag-uusapan natin guys kung ano yung bago dito sa 17.3 ay yung sa wallpaper. Ito guys, last minute lang nila to binago. Itong sa wallpaper. So nagdagdag lang sila at ito yon, itong Unity Bloom kung tawagin nila. So ito yung Unity Bloom, ayan. Yan yung bagong wallpaper na nilagay ni Apple. So sa ngayon guys, wala talaga siya masyadong bago. Ayan, and then meron lang din akong napansin ngayon. Ang unang-unang napansin ko guys ay yung sa notification. Especially sa Messenger. Hindi na po delay yung notification sa Messenger. Pero ewan natin guys ewan natin. Pero sa ngayon guys, ayun po talaga yung napansin ko. Hindi na delay yung mga chat sa akin. Kasi dati guys, nung naka 17.2 ako, and then yung 17.3 na mga beta 3, ayan, delay pa rin yung notification. Pero dito sa RC version ng 17.3, hindi na delay yung notification. Pero sana nga guys ay magtuloy-tuloy yung ganda ng performance pagdating sa notification. So pag-usapan naman natin, ano pa ba yung ibang dinagdag ni Apple or ni-release ni Apple bukod sa 17.3. So nag-release sila ng iOS 17.3 release candidate. Ayan, so meron ding iPad OS, Mac OS, ayan, Watch OS 10.3, tvOS 17.3, and ito naman para sa mga naka-iOS 16, ayan, so meron silang 16.7.5, and then sa mga naka-iPad naman, ayan, so naka-iOS 16 pa din, ayan, meron din silang 16.7.5. Meron din sila para sa iOS 15.8.1. Ayan, so ayan yung mga release candidate na nirelease nila ngayong January 17. Meron din para sa iPad and hanggang doon lang. So guys, pag-usapan naman natin ngayon yung sa Geekbench netong 17.3 RC. So punta na tayo sa CPU benchmark and then run lang natin yung CPU benchmark. So ito guys, kakatapos lang ng ating CPU benchmark. So makikita natin dito na ang single core score natin ay 2,144. And then yung multi-core score natin ay 5,017.
So ngayon guys, ikukumpara natin siya sa mga naunang iOS version. So ito guys, yung sa 17.3 Beta 3. So ayan yung January 10, yan po yung 17.3 Beta 3. So makikita natin guys na mas mababa po ngayon yung nakuha natin na performance dito sa RC version compared doon sa Beta 3 ng 17.3. So mas mababa rin siya guys sa iOS 17.2. Ayan, 2157 yung sa iOS 17.2 natin. And then dito sa 17.3, 2144. So ayan, makikita nyo naman yung score. Pero guys, konti lang naman yung ibinaba sa CPU. So ngayon guys, punta tayo sa GPU naman. Yung GPU naman ang itetest natin ngayon sa benchmark. So ito guys, kakatapos lang ng GPU benchmark natin and ang result is 16,529. So i-compare natin siya ulit sa mga naunang iOS version. So compared sa January 10, which is yung 17.3 Beta 3, mas mataas siya ng konti sa Beta 3 dito sa GPU benchmark natin. Pero pagdating naman sa 17.2, ayan, which is in December 7, ayan, mas mababa rin siya ng kaunti compared sa 17.2. Pero sobrang konti lang naman ng difference nilang dalawa. So guys, yung sa battery life and sa performance, ayan, hindi pa natin agad yan masasabi kasi kaka-install pa lang. So i-observe pa natin yan ng ilang araw. Anyway guys, yung possible release date ng 17.3 sa public ay possible guys sa January 22. Pero madaling araw sa atin lalabas yan. So possible guys na January 23 ng madaling araw sa atin yung public release. Pero January 22 yan sa US. Kasi guys, di ba nga, mas nauuna tayo sa oras sa US. Kaya yon, January 23 ng madaling araw possible na lalabas yung 17.3 na official public version. Anyway guys, kung iOS users kayo tapos nangangailangan kayo ng group, sali na kayo guys sa group namin sa iOS Pilipinas. So ito guys, so yan, click lang natin yung group natin. Ayan, so ito yung group natin guys. Ayan, yung merong 41,400 members. Ayan guys, join na kayo dyan sa iOS Pilipinas. And guys, ayan, follow nyo na rin ako sa TikTok. Ayan, so search nyo lang Israel Evangelista TV. Ayan, so nag-iisa lang naman yan. Ayan, nag-iisa lang tayo guys. And sa YouTube natin, yan, same lang din ng name natin, Israel Evangelista TV. So ayan guys, follow nyo na rin ako sa main account ko sa Facebook. Ayan guys, yung main account ko. And yung IG ko guys, ito naman yung IG ko. So ayan guys, ito naman yung IG ko guys. Ayan, so Israel Evangelista TV. Ayan, meron tayong 636 followers sa Instagram natin. So ayan guys, makikita nyo dyan yung mga pinapost natin na reels. Ayan, makikita nyo dyan yung mga reels natin. So follow nyo na lang ako guys sa mga social media accounts ko. And yung follow-up review natin ng 17.3, abangan nyo guys, lalong-lalo na sa battery life.